Um, Paano mo naman pagkakatiwalaan yan? Has he done anything na mababalik yung tiwala? No? Alam ng taong bayan kung sino ang mastermind ng nakawan dito sa Pilipinas. Alam nila na si Bongbong Marcos yan. Tapos ngayon yung pinaggagawa niya, no, na nagda-damage control siya. Mas makikita mo pa, mas nagiging glaring pa yung walang kakayanan, 'di ba? Aakyat ka ng Kamuning Bridge, 'di ba? Pupunta ka sa mga projects ni PRRD and then you'll try to claim credit. Kasama mo si Vince Dizon na walang ginawa kundi magtuturo, no? So in other words, there's still no service for the Filipino people. Why? Kasi nga mga magnanakaw tong mga ito, no? He Mhm. really didn't run to serve the Filipino people, no? Number one, nagtumakbo siya para magnakaw at saka para patagalin ang sarili sa poder. Ang plano ng mga Marcos na yan, hindi na sila bababa sa poder. Hindi na. Yan ang plano nila, no? So, it's very clear, apparent, yung pinagagawa nila and yung abysmal na ratings na yan started when they extraordinarily rendered PRRD. But even before, pababa na siya. Pero yung bulusok, no? In other words, no, this second, third generation na mga traditional politicians, mga trapo, no, the ones behind the Marcos administration and Marcos himself, are really, they have no capacity for public service kasi minana mo lang yung negosyo, kumbaga, 'di ba? Pero wala kang Mhm. alam. Wala kang Mhm. alam na yung kahalagahan nung tiwala ng taong bayan at that will be translated when you serve the Filipino people. The very opposite, no, horrifying what we have witnessed under this Marcos administration where thousands of our mga kababayans na lunod. Look at our, oh my gosh, the unemployment rate. Almost 3 Yeah, million Filipinos without jobs right now, no? correct. And hindi bumubuti. Tapos meron pang there's a looming war, no? And wala, you can really see, even just to fly out, our kababayans, hindi niya kaya, while at the same time, using two jet planes just for himself and his ugly wife. To Mhm. go where? New York City. Wala namang mahalagang, it was a nothing of an event, no? And he brought with him mga junket people, itong mga ito. Junket, 100 million, over at least 100 million was spent just like that. So, Mhm. I mean, we could sit here all day and whole day, whole night to talk about how incompetent, how indifferent, how totally unable to lead this person is, no. He cannot lead the Filipino people. He cannot even lead his own self. He's a drug addict, no. So this is not a surprise. This is not a but what I like, no, Eric, nakikita ko yung maturity ng Filipino people na nakikita nila na si Inday yung hinihingi natin. Magsilbi ka, Inday, 'di ba? Nagsisilbi Mhm. siya kahit na tinanggalan na siya ng budget na kalaki-laki. So, lame duck president talaga ito si Marcos. Kung medyo may hiya ng konti ang nakaupo diyan, Mhm. bumaba na yan noon pa. Kaso kasi wala naman makapal ang mukha ng mga yan. Lahat silang Yeah. kakapal na mga mukha. Walang kahihiyan sa Pilipino. So hindi yan bababa. Pero we've not seen a more abysmal, no? A Yeah. more abysmal set of trust ratings and we know why. It is highly, highly deserved. No? Yeah. Ma'am, susundan ko yung binabanggit mo, mga kababayan ni Ma'am Lorraine. Pang-apat na po ito na bumubulusok, patusok pababa. At nangangalahati pa lang halos si Marcos Jr. sa kanyang 6 na taon na termino. Ang una, -3 sa SWS survey last quarter of 2025. -3. Yun ang pinakauna na talagang nag-nosedive siya, no? Mula doon sa plus 15 naging -3. And then, sinundan ng Pulse Asia, -14, -15. Magkasunod, trust and approval rating, -14, -15. Pangatlo, Publicos Asia. -27 po ang overall government and cabinet ratings ni Marcos. -27. Right now, direct opinion survey ng GMA News Network at DCWB, mga kababayan, -9. Mga kababayan, ang binabanggit ni Manorin, very clear and categorical. Walang kabuluhan at walang pinatunguhan ang halos 3 taon ni Marcos
na pagkakaupo bilang Pangulo supposedly ng ating bansa kung hindi ang binanggit una, talamak, malawakan, malala ang korupsyon. At pangalawa, siya ang itinuturo na mastermind kasabwat ang pinsan na si Martin Romualdez, ang kanyang asawa, ang kanyang anak, ang kanyang bayaw. You name it, they got it. Number 3, na binanggit ni Ma'am Noreen at dudugtungan ko ito. Hindi niya kayang pamunuan ang gobyerno habang nasasadlak sa krisis. Lalo lamang niyang pinapalubog. So how would you expect people to embrace and support Marcos Jr.? Eh, ang sabi ni Claire Castro, Ma'am Noreen, gusto kong kuhanan ka ng reaksyon dito. Eh, talaga naman po kapag gumagawa ang Pangulo ng mga dapat niyang gawin sa ating bayan, ay negatibo palagi ang nakikita ng mga kritiko at ito ang naha-highlight. Kaysa naman sa isa dyan na panay lang ang travel, panay lang ang pa-interview at pagre-release ng pre-statement, eh wala namang ginagawa para sa bayan para siya ay i-measure up ng taong bayan. In referring to Vice President Sara Duterte, itong mga pasaring at mga birada ni pambansang tagapagtahol ni Marcos na si Claire Castro. Ma'am, dahil daw ito sa mga negatibong kritiko na walang pagiging kontento sa performance ng Pangulo dahil hinahanapan palagi ng mali ang Pangulo at samantala yung isa, referring to Vice President, ikot lang ng ikot and then pa-press release lang, wala namang ginagawa talaga para sa gobyerno. Ma'am Lorraine. Yeah, but that's not how it works. No, that's not Yeah. how it works. No, just because of yung whatever she said. No, and Claire Castro is again another cause, a major cause for yung pagbagsak ng ratings ni Bangag. No. Well, to start with, it is a very tough job to try to defend a plunderer, to try to defend someone who's so downright stupid. How do you defend a very stupid person, 'di ba? A stupid president, tapos you yourself are stupid. Wala kang It's a very tough job. I mean, I'm almost embarrassed to respond to Claire Castro kasi talagang I really like what Attorney Vic Rodriguez calls her, Lucaret. Lokaret. She's really lowered the discourse down. Lokaret. That I think it's who she is, no, si Claire Castro is very symptomatic of the Marcos administration. They don't know their jobs, no, they don't know their mandates. They kasi pero Eric, kasi paano mo didepensahan nga ang ganyan, 'di ba? So I think that what I'm seeing right now when I look at Claire Castro is Nicolas Torre, no. Ginagamit siya para siya yung babatuhin, siya yung binabato imbis na si Bangag, 'di ba? I agree. Pero then, I mean, what can she say? What can she say? I mean, what can she really say? Eric, if you were Claire Castro, how can she do her job better? I If would your resign. principal is Bongbong Marcos, I mean, seriously, what do you think? How are you supposed to do that? The only way for Claire Castro to sustain her job is to continue lying and manipulating. That's the only way for her to survive. Otherwise, Exactly. Yeah. magre-resign lang talaga ito kasi the only way for her to really create a reality of her own is to create manipulation. Put up Correct. lies and then distort the information and then magbardagulan. Mangaway, mangatake, mangbastos, manginsulto. Yun lang kanya yung kayang gawin. Pero tama ka doon sa punto mo, Ma'am Noreen. Ang taong bayan kasi mahirap mong palusutan. Mahirap mong bulabulahin. Mahirap mong i-underestimate ang kaalaman ng taong bayan. For them not to understand kung sino talaga ang dapat pagkatiwalaan at sino ang dapat singilin sa ganitong pangyayari sa ating bayan. Ang taong bayan may kaalaman. You cannot teach people to understand the perspective na gusto mo sapagkat ang realidad, sila ang nakakadama, Ma'am Lorraine. Like right now, ang binanggit mo kanina, almost 3 million ng mamamayang Pilipino sa labor force natin walang trabaho. Idagdag mo, mga kababayan, ang underemployed, meaning sa isang linggo, 3 kayod lang, 3 kahig lang, mga kababayan, eh di ibig sabihin ba, aabot sa mga 5 milyon mahigit ang kulang o walang trabaho. So bakit nila sisingilin si Sara Duterte? Eh ang presidente si Marcos. Ang pinagmumula ng iskandalo ng pangungurakot si Marcos. And Ma'am Lorraine, before tayo pumunta sa next natin na video clip, baka may gusto kang idagdag muna.
Yeah, Eric, may dadagdag ako kasi naisip ko nung time kasi namin, kunyari ako si Claire Castro, no, alamin ko yung trabaho ko, Mhm. sasabihin ko, sa ating mga kababayan na Middle East, nasa Middle East ngayon, ito yung services na gagamitin natin, ito yung naglabas na ang gobyerno ng ganitong ganyan-ganyan, di ba? But there's none eh. Yeah. Wala eh. Walang Wala. ginagawa. So, paano yun, di ba? So sa madaling salita, tsaka si Claire Castro, ang 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 kanyang assignment sa Marcos administration ay bukang bibig niya ay Duterte, 'di ba? Yes. So, Correct. and then it's the same, it's not just her. It's not just her, it's also John Vic Remulla. No, it's Mhm. a lot of them. It's always about the Dutertes. They'll always go back to the Dutertes. No, they're so insecure. They're so insecure, no? And I think those are the marching orders that they got Yeah. consciously, subconsciously, verbally, non-verbally, that it will always be go down to the Dutertes. Kailangan tamaan natin ang mga Duterte so that you're going to hear John Vic Remulla say something like, ang ganda na nung crime rates natin sa drugs, whatever. We didn't have to kill anyone. 'Di ba? It's like he's so out of touch, no? He's so incompetent again that he doesn't know what's going on. Pinagpapatay, there's blood. Blood is streaming on the streets because of drug crimes. And yet you Yes. can hear something like that and it's pasaring sa mga Dutertes, no? It's always like that. No, so hindi ba niya alam, hindi para nasasaktan silang tanggapin that the Duterte's PRRD's war on drugs was a highly successful, Mm. highly approved, and highly accepted by the Filipino people. And it was a very legitimate government program where something like 88 to 92 to 96% of Filipinos approved of it. But they're not gonna talk about that. They dumb down the discourse. Lahat Mhm. sila ganon, no? Talagang bumabalik sa Duterte kasi nga, ang marching orders dito sa mga bangag na ito, kay Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos, ito mga adik-adik na ito, is 2028 tuloy-tuloy tayo. Walang bababa dito. No, Yeah. so and because nga mga ambisyosong delusional din itong mga ito, na power hungry din, sumusunod sila. No, so Yeah, hindi I nila agree. alam na, yeah, okay, go ahead, Eric. Yeah, ma'am. Maganda yung pinuntuhan mo that the communications na ipinapatupad ay nakabatay sa black propaganda, hindi All the sa time. pag-educate ng taong bayan. Yeah. Kaya, ang black propaganda can only hold water for such a period of time. Pwede Yeah. isang buwan, 2 buwan gawin mo yan, pero pag paulit-ulit na nagsisinungaling ka, nang bubola-bola ka at ang realidad ay Backfire. backfire. Yeah, that's the word. Super. Backfire. At ito mama, speaking of backfire, mga kababayan, mayroon po kaming ipapakita dito sa Bigwas ng Eric, Agila. sandali. I Oh, beg your guys, ma'am. indulgence. Sige, Padagdag sige. lang ng konti. Para lang meron Mm, tayong maliwanag na yung basics lang. Bakit sige. mahalaga yung communications na maayos sa gobyerno? Okay, one reason. Kasi accountability. Sinasabi mo sa taong bayan, ito yung biniginawa namin sa pera ninyo. Nagbigay kami ng ganyan bilyon sa mga kapabayan nating OFWs, tas nag-repatriate tayo. No? Katulad ng ginawa ni PRRD noon. Number Mhm. two, binibigyan mo ng sense of wellness yung mga tao na Tama. hindi sila aligaga na ano mangyayari sa atin ngayon, magugutom tayo, paano yung mga kababayan natin na 4 million na nandyan sa Middle East, diba? So, and once they have that feeling of wellness, they trust government. And when they Agree. trust government, it is of great pragmatic value that the Filipino people trusts the people in government because Mhm. then they cooperate. They Yeah. cooperate and it becomes more dynamic. The country therefore moves forward as one unit. No, Mhm. therefore communications is very very important. And you don't Correct. communicate na what, where, when, ganyan lang. No, you really communicate to win people to your side, no? To Yeah. win people to the government side. But how can you do that if mga magnanakaw yung nandyan? Mga magnanakaw, mga sinungaling. Tapos alam mo, they're digging their own graves eh. Kasi mga Mhm. sinungaling sila. So paulit-ulit, the mere fact that there are 18 former soldiers that came out with all these exposés, no, very detailed, and yet ganyan ang trato nila Ping Lacson, etc. Matibag, everybody, no, they're ignoring it. Pinapakita mo sa tao na may tinatago Mhm. kayo. Wala na talaga. Kaya nga, Correct. yung abysmal, yung kanal na trust rating ni Bangag, yan yung rason
dahil pinaggagawa ninyo, pinagbababoy ninyo ang Pilipino, mga sinungaling kayo. And it In backfire short, na backfire yan sa inyo, no? in short, Ma'am Lorraine, communications by the government must be with substance and based Yes. on truth. Hindi Yes. bulapit, hindi pandaraya, Yes. at hindi paninira. Kasi kung paninira at Yes. atake lang, binobola mo ang taong bayan, ginagawa naman ng Pangulo ang lahat eh. Pagbigyan niyo siya to do his job. Yeah. I-accomplish niya yan, mahal niya kayo. Mga motherhood statements, wala po yon, walang epekto yon dahil walang sinseridad. Hindi nakabatay sa sustansya ng katotohanan. At pangatlo, inililihis ninyo ang realidad dahil ang katotohanan, lugmok ang ekonomiya. Walang direksyon ng kanyang gobyerno at malawak ang korupsyon, bumalik ang mga krimen, talagang lagapak na lagapak ang gobyerno. Kaya sabi ni Ma'am Lorraine, for communications to be effective, it must have substance, it must be based on truth, and it Yeah. must be part of the real politics ng direksyon ng tamang gobyerno. Hindi na parang binubula mo ang tao para lang manatili ka sa poder. Bula-bulahin mo lang sila, and then akala mo maniniwala na sa iyo ang taong bayan. Kaya ito ang konteksto ng sinasabi namin. For the last 4 independent Eric. different Yeah, go surveys, ahead, go ahead. lagapak si Marcos. Si Sara Duterte, Yeah. tuloy-tuloy at consistent. Ma'am Lorraine, go ahead. Eric, bakit for the last survey, for the last 4 surveys, tuloy-tuloy yung paglubok ni Bangagno? We've reached the point of no return. Hindi na Correct. babalik yung tiwala ng tao sa iyo. Agree ako dyan. They've already made up their minds about you. So, whatever you do, no, let's just say for argument's sake, but I can't imagine it, no, you do something good for the people. Let's just say, no, Mhm. wala na yun, they'll find something wrong in what you're doing. Yeah. For instance, meron daw plano, something na magkakaroon ng, nag-loan, di ba? Oh, Nag-loan. $810 million. Supposedly in a president that you can trust, that's good news, no? That's good news. Kasi the people will feel the benefits of that utang. Pero right away, when you look at the news, Marcos umutang, putangin na mo, marami ka na namang nanakawin, hayop ka. And who's going to blame them? Who's going to blame them, right? Magnanakaw Yeah. to no? I mean, in other words, yung sinasabi ni Eric na 4 na survey na bumubulusok siya, tuloy-tuloy na yan. Wala na, he already has reached the point of no return. Bumaliktad na. It's a vicious cycle already. Hindi na siya makakabawi sa Pilipino. Tapos na siya. Correct. Meaning to say, Ma'am Lorraine, mga kababayan, the rejection by the people against Yes. Marcos is Complete. irreversible. Complete. Yes. Pagtatakwil po ito at pag isinusuka na siya. Matter of time na lang yan na kumilos ang taong bayan para bawiin sa kanyang kapangyarihan. Pero sa Eric. antas ng pagtitiwala at sa antas ng kanyang kakayanan, hindi na po siya niyayakap ng taong bayan. Yun po ang ibig naming sabihin. The barometer of social discontent of the people is so high so that it will be a matter of time for them to act collectively para bawiin ang kapangyarihan kay Marcos at palayasin po siya sa poder, Ma'am Lorraine. Eric, wala na ngang, I cannot even think anymore of a way back for him No, whether he brings back PRRD, siguro yun, meron siyang maliit na sliver of a chance na pag binalik niya si PRRD dito, a sliver of a chance. But this team is so stupid that they're not Yeah. gonna do it. Also because they don't know the value of the trust of the Filipino people. Kasi nga mga second, third degree generation na trapo itong mga ito, na minana lang nila. So, hindi nila, ang alam lang nila para magkaboto ay bumili ng boto. Hindi yung nagsilbi ka at pinagkatiwalaan ka ng tao. So nakikita mo kung paano sila gumalaw, mga bulok kong gumalaw, 'di ba? Talagang like even as we speak now, no? Alam mo ba na ang lumalabas na naririnig kong intel sa atin ngayon, Eric, na ang nagiging desperado na sila tambaloslos, no? According to intel sources, that they are going to attempt to assassinate a senator, a sitting senator, and then blame it on the vice president. In Vice other words, President. there's something seriously wrong with the minds of these nut jobs, no? That they would, mga psychotic talaga mga ito. Psychotic talaga na imbes na, alam mo, imbes na nag-isip sila paano natin naayusin ang Pilipinas, paano tayo magsisilbi,
kung ano-anong drama ang iniisip at kung ano-anong kabalastugan ang pinag-iisip, di ba? So, Correct. in other words, they really have no capacity. So, tama lang na walang tiwala ang Pilipino sa kanila and that very small sliver of a chance na they might redeem themselves if they bring PRRD home, they're not gonna do that because nga, they're psychotic, mga siraulo. They can't think, no? They're madmen, no? Correct, mga kababayan. At yun nga ma'am, ang binabanggit no, before itong video clip natin na magandang magkomentaryo tayong dalawa, Ma'am Lorraine, Yeah. binanggit din po yan ni Congressman Toby Chanco. Kung bakit patay na patay at desperadong-desperado si Yeah. Martin Romualdez, of course, with the support of Marcos, nagagamitin at abusuhin ang impeachment process dahil ang term na ginamit ni Congressman Toby Chanco, 1 million times sigurado siya na mahirap arigluhin si Sara Duterte. Ibig sabihin ng ariglo, coming from Marcos and Romualdez, na wag silang habulin, wag silang parusahan, wag silang papanagutin, wag silang babawian ng ninakaw na kayamanan. That would be impossible na arigluhin mo yan sa isang Sara Duterte. Ang term na ginamit ni Congressman Toby Chanco, 1 million times. Kaya sila takot na takot sa isang Sara Duterte. Pero ito, may video clip ma'am, nagpapakita na Eric, sandali. Hindi lang. Sandali. Go. Meron na naman akong comment dyan. Sige. Dito mo makikita talaga yung pagkaprinsipyado ni Inday. No? Aha. Kasi ang laki pa ng risk niya ngayon. Kakasabi ng hindi pwedeng walang mananagot. 'Di ba? Kasi pwede kasing magsa-strategize na lang siya, nauutuin niya na makikipag-areglo siya, 'di ba? Na sige, huwag niyo na akong guluhin, pag president ako, hindi ko kayo hahabulin. Mga ganyang areglo. Pero pag kilala mo kasi si Inday, Diyos ko Lord, hindi talaga nakikipag-areglo yan. Talagang hindi. So, makita mo talagang she was made for a time such as this because what we saw in our country, the rot, fulminant rot, ang lalim ng bulok ng corruption sa Pilipinas, no? Lahat nagsama, lahat ng mga demonyo nagsama, no? So you need somebody who is uncompromising. Tsaka biro mo, sa kabilang side si Toby Chanco Pero siya mismo nagsasabi, no, na hindi nakikipag-areglo si Inday. At yan ang gusto mo. Yan ang gusto natin, na hindi nakikipag-areglo. At saka sisiguraduhin niya na hindi pwedeng walang managot. Ayun, ang galing. Babalikan namin yan ni Ma'am Lorraine. Ito pa ang rason kung bakit dumadaos-dos, pabulusok, pababa, nose dive, ang rating below zero, consistent negative. Ito, tingnan mo kung anong ginawa niya. Ang kanyang anak, ang kanyang pinsan, binuhusan niya ng bilyon-bilyon na mga pondo gamit ang kanyang abusadong kapangyarihan na dyan din pinagkakitaan, mantakin mo kay Sandro Marcos, 45 billion pesos ang napunta na mga proyekto galing sa tatay niya na kumpas upang mapalusot ang kay Martin Tambaluslos. Isusulat, 36 million. ko ha, ililista ko yung sinabi mo ha. Si Sandro Marcos lang, according to Zaldico, yung insertions niya. Noong 2023, nahiya-hiya pa siya ng konti, 9.636 billion. 2024, 20.174 billion. Correct. Biglang lipad. 2025, 21.127 billion. Total, Ina mo, Sandro, magnanakaw mga 50 ka, yan, hayop mama. ka. Almost 50 billion yan, mga kababayan. Nagalit pa siya kay Saldico dahil ang 8 billion ibinigay ni Saldico nung siya pang Committee on Appropriations doon sa 100 billion na hiningi ni tatay niya. Sabi niya, nagmura siya, putang ina kang Saldico na to, sabi niya kay Martin Romualdez. Bakit niya pinakialaman ang aking allocables, ang insertions doon? Na-advance na yung 8 billion. That was coming from Saldico. Kaya binalik. Ito, pakinggan natin, ma'am. Hindi lang si Sandro Marcos, pati si Martin Tambaluslos, abusado sa pundo dahil ang pinagdidebatehan dito, ang dinastiya ng mga kurap at kurakot like Marcos will always be a disadvantage to the people. This is a debate between Congressman Erese at ito kay Kulukoy na Congressman Adjong from Mindanao. Tingnan natin ito. It's called the President's budget, Mr. Speaker. So but it I is don't the think President's budget, and it's a fact that 48,243,000 was allocated for the first district of Leyte because he is the cousin of the President, and 30 billion was given to the first district of
Ilocos Norte, the son of the president, and it will not happen if they are not a political dynasty. Paulo Duterte. Bakit po nangyari yun? Diba dahil political dynasty rin sila? At ang Pangulo rin ay ang kanyang ama? Yan po, sinabi ng Quadcom. Mr. Speaker, Tama po ba? Mr. Speaker, What is true to Duterte is not true to the Marcoses. They're both political dynasties. Ayun. Mga kababayan, ang context po ng video clip na ito, ini-interpolate po ni Congressman Erese itong gimmick nila Adjong, nila Budget D, nila Romualdez na kunwari magpapasa ng anti-dynasty bill. Pero pinapalusutan at pinapaikutan nila na basta naman hindi naman hanggang sa second degree, hanggang 3 pwede pa, inihilot nila. So sinabi ni Congressman Erese, hindi yan anti-dynasty law. Yan ay reaffirmation of dynasty. Kaya nakikinabang kayo kasi, ipinakita niya ma'am, no? I'm sorry to be corrected by myself, 48 billion pesos mahigit kay Martin Tambaloslos. Cumulative. Kay Sandro Marcos, 30 billion. Hindi pa kasama ang 2025 budget diyan, Ma'am Lorraine. Ngayon, ito po ang aming binabanggit kanina. Umupo sa kapangyarihan sila Marcos at ang kanyang pamilya, hindi para maglingkod, kundi para magpayaman. At alam natin po magkanong kinukuha diyan. 25% ang kanilang kotong, or worst, 30% pinakamababa yon. So kunin natin ang benchmark, Ma'am Lorraine, na 25% ang kinotong nila Romualdez at Sandro Marcos will have around 8 billion pesos. Doon pa lang sa budget na yon. Kanya na talaga yon. Kinita na yon. Bahala ng kontraktor anong gawin niya. Kay Martin Romualdez, that's 12 billion. Hindi milyon 12 billion pesos. Nangyari yan, sabi ni Congressman Erese, and I stand with that kind of view, na dahil si Marcos ang presidente at binigyan ng extraordinary favor si Sandro Marcos at si Martin Tambaloslos. Ma'am Lorraine. Nakamute ka, ma'am. Eric, mga kababayan, itong kabalastugan na pinagagawa ni Bongbong Marcos ng pamilyang yan, no? Pamilya magnanakaw, mahayop na yan, no? Hindi naman nila nagagawa mag-isa, no? As you can see, there was Adyong, no, defending. At si Adyong tumanggap ng maleta yan, yung hayop. Maleta. Isa pa yan. Tapos ano ibig sabihin nito, no? Let's break it down. Yung mga ghost projects na yan, Yun. yan ang tataas dyan sa Ilocos, dyan sa kung saan nagnakaw sila itong pamilyang ito. At pati yan si Adyong. No, sa madaling salita, ito mga putay ng mga politikong ito, they're screwing our country blind. At meron pang binibigyan pa nila ng may pasweldo pa sa atin. Meron pang honorable Adyong Chuchuchu na yan. So in other words, no, parang even though masakit pakinggan ito o yung masakit yung dinadaanan natin ngayon, I really think that this was necessary para makita natin yung lalim ng bulok, no, ng problema ng Pilipinas, na posible pala itong gawin sa atin, no, na ganyan yung gagawin sa atin, no. So it's not surprising, no, that kasi nga yung revelations nung 18 soldiers, no, former soldiers. I can't get over it kasi talagang it's so wholesale, wild talagang, and everybody is involved, no, including Comelec, si George Cupa, si Laila De Lima, si etc., di ba? At saka even the CPP party list, nandiyan sila, di ba? Okay, Ma'am, excuse yeah, kay George Garcia, ma'am, extra large na maleta. At ang extra large na maleta is 52 million to 56 million. That's roughly 250 or 220 million. Kay George Garcia, and positively identified ng mga Marines. 5 or 6 na witnesses ang nagdala ng maleta sa kanya. Ang nasashock ako, yung kay Stella Kimbo, 50 grabe din yun. 50 na maleta.